Patuloy na magiging mas maulap at maulan sa ilang bahagi sa Mindanao, kabilang na ang Southern Mindanao, bunsod pa rin ang umiilan na surface trough dyan or extension ng Intertropical Convergence Zone. Nalalabi ng bansa, magiging mas maulap tayo pero patuloy lang hot humid na panahon, kabilang na ang Central Luzon, Metro Manila at ilang bahagi ng kanluran ng Northern Luzon, bunsod pa rin ang umiiral na Eastern Leaves. Bagamat magiging mas maulap at magkakaroon tayo ng mga localized thunderstorms, lalo na sa silangang bahagi ng Luzon hanggang kanluran ng Southern Luzon. Highly favorable na convergence na manamataan sa katimugang bahagi ng Marshall Islands. Posible ba itong maging ganap na bagyo? Ayon naman sa mga computer models, nakikitaan ito ng bagong low pressure area bago matapos ang buwan ng May. Mangyayari ba yan? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, May 18, 2026. Ang oras sa ating Boss Pa Maga ay alas 11:11 na ng magtatanghaling tapat. Nakikitaan natin ang mga kalat-kalat na pag-ulan base sa ating Doppler radar imagery. Nakita natin dito sa pinaka-Doppler radar imagery ay may mga namumuong water vapor, precipitate rate dyan sa may bandang Polillo Islands at bandang Bico region, especially bandang Camarines Norte. So silipin natin ang Doppler satellite imagery para makita natin kung malakas ba ang inaasahang pag-ulan sa area na yan. So antayin natin mag-load yung Doppler radar frames. Makikita po natin ang malawakan na ito na at least may mga moderate and some heavy rain showers po na kumakalat ngayon sa ibang bahagi ng Camarines Norte. So mapapansin natin ang bandang Alabata at Atimonan, Quezon, ilang bahagi ng Lopez. Yan, hanggang dyan sa most of Santa Elena, hanggang dyan sa bahagi ng Labo. Yan, Labo. Sako pa rin ito ng Camarines Norte hanggang San Luis, San Lorenzo Luis. Ay naasahan natin na magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan po. Yan. At least mga light to moderate siguro hanggang dyan sa ilang bahagi po ng Naga, lalo na sa hilagang bahagi po ng Tinambak at Dagonoy. So expected po natin ay may mga pag-ulan po. At least light to moderate showers ang nakikita natin and some heavy rain showers base sa Doppler radar imagery. At nagbi-build up na rin yung mga ibang water vapor sa may bandang Kasiguran Aurora at dyan sa most of Quezon Province. Kagaya na lamang dito sa may bandang Atimonan at Polillo Islands. Samantala ay clear skies halos pero gloomy ang paligid pa rin ng Metro Manila at ilang bahagi po ng Laguna. Although nagbi-build up na rin ang mga pag-ulan dito sa ilang bahagi pa rin malapit sa may bandang Laguna pa rin. Pero mostly Quezon Province ang mas nagiging maulap at nakakaranas ng mga pag-ulan po. And then the rest naman walang masyadong water vapor tayong namamataan. So ayon sa pinaka-Doppler radar natin, ngayon i-pause natin para makita natin yung pinaka-latest po. Yan, ito po yung pinaka-latest, 11 o'clock. Yan, mga 11 o'clock. Ito po yung pinaka-latest frame ng Doppler radar. Makikita natin most of Bico region at ilang bahagi ng Quezon Province ang medyo may nasasakop na malawakang pag-ulan po dyan. At least light to moderate showers. Nakataas naman sa thunderstorm watch ang ilang bahagi pa rin ng Visayas area at Mindanao, lalo na. Makikita natin sa ating dashboard nakataas ngayon ng issued mula sa Data PD Pag-asa ang most areas ng Visayas. Apektadong lugar ang bahagi ng Aklan, Antique, Capiz, Iloilo at Negros Occidental. Kasama na rin ang ilang bahagi ng Samar at Eastern Samar, kabilang na sa may bandang Eastern Samar ang bandang Borongan hanggang may Dolong daw, according dyan sa data feed. Tatagal daw yan ng 1 to 2 hours po. Sa bahagi naman ng Mindanao naman, makakaranas din ng mga localized thunderstorms o nakataas ang localized thunderstorm advisory. Kabilang na ang Zamboanga, Sibugay, Tawi-Tawi at Zamboanga City at Zamboanga del Sur po. So most of Maguindanao kasama na rin at Lanao del Norte hanggang dyan sa may bandang Davao Oriental ay nakataas din daw ang mga inaasahang localized thunderstorms. Well, mas magiging maulan tayo dyan dahil nga po sa umiiral na extension ng surface trough na nagdudulot ng Intertropical Convergence Zone sa Southern Mindanao.
1 to 2 hours din ang nakataas pareho sa area na yan ng Zamboanga hanggang dyan sa may bandang Zamboanga Sibugay nga po. So most of tawi-tawi o dulon-dulo ng Zamboanga Peninsula ang nakakaranas ngayon ng mga localized thunderstorms. So just in case po ang apektadong lugar, para makita po natin sa mga hindi nakakabasa, pwede nyo makita yan sa ating flood advisories. Makikita nyo po dito kung isa-select nyo ang thunderstorm, ang area ng Visayas at Mindanao, ay makikita po most of Zamboanga Peninsula. Usually bandang Zamboanga del Sur po ay nakataas daw ang expectancy ng mga localized thunderstorms. Ayan, makikita nyo po dyan, pati yung pinakadetalye po. Yan ay courtesy sa data feed report ni Pag-asa daw. Yan, mga 1 to 2 hours daw ang tatagal ng persisting ng forecast na ito. So just expecting warning po na nakataas sa mga iba't ibang lugar sa Visayas at Mindanao po. Magdala po ng payong just in case po magkaroon ng pag-ulan. Pero good thing yan, at least maibsan naman ang grabing init. Samantala mapapansin nyo po, meron tayong invest. Although ito existing ni dating bagyong Kaloy, so disregard na natin yan. Siguro masyado lang exaggerated ang ating tropical cyclone sector. Papalit siya ng papalit ng invest, pero yan pa rin ay ito, yan pa rin si dating bagyong Kaloy para hindi po tayo ma-confuse. Siguro itinataas lamang dahil nagkakaroon kasi ng pagtaas o pagtaas ng kanyang organized development. Yan, lumakas yung kanyang hangin. So, inaasahan na natin na itinataas siya ng ating tropical cyclone sector. Wala lang tayong idea kay Pag-asa at Japan Meteorological Agency. Pero makikita natin sa ating advisories ng tropical cyclone and forecast, makikita natin kay Joint Typhoon Weather Center, itinaas nila uli yung remnant nitong si dating bagyong Kaloy at ibinalik niya ito sa panibagong invest low pressure area. Yan. Since mataas po ang maximum sustained wind niya, ang ibig sabihin po na naka-blue ay subtropical na po siya o pasok na siya sa subtropical storm. Ibig sabihin ay hindi na po yan makakaapekto sa Pilipinas. So halos hindi na natin yan mararamdaman sa Pilipinas. So kung itaas man yan ni Pag-asa o ibalik nila ito as bagong low pressure area, well, hindi na natin masyado define yan sa Pilipinas dahil considered isa na itong subtropical storm na. Yan. Ito naman kay Japan Meteorological Agency, hindi sila nagtaas. Tingnan natin within 24 hours. Ayan, itinaas niya. Yan, itinaas niya. Pero considering subtropical storm na lamang ang magiging identification na rin yan ni Japan Meteorological Agency. Ayan, So, subtropical storm na lamang po yan. At mukhang lalapit pa yan sa may bandang Okinawa Islands po. Yan, sa mga susunod o sa susunod na 24 oras. Pero epekto nito sa bansa ay wala na pong masyadong concern yan mga folks. So wala po tayong dapat ikabahala kahit ibalik-balik man niyang invest na yan. At least under monitoring na lang natin siya. Classification yan as tropical depression, pero dahil subtropical, usually pag nagiging subtropical storm, malalakas po yung computation ng forecast ng automatic weather station na ang estimated malakas po yung bugso ng hangin yan, lalo na't papunta sa subtropical zone. So maliwanag yan mga folks at ipapaliwanag naman yan ng mga professional meteorologists po. So sa ating current conditions, overcast, gloomy pa rin tayo, haze at few clouds ang umiiral. So nakataas na po yung forecast in 3 days sa amin sa Caloocan. May mga pag-ulan tayong inaasahan at partly cloudy in 3 days hanggang Wednesday na daw yan. So malinaw namang na mukhang mapapaaga ang pagbaba o pag-descend ng ating maximum temperature. Although hindi pa rin natin sinasabi pa rin na hindi pa rin tayo makakaranas ng maalinsangang panahon. Mataas pa rin po yan despite na pumapalo pa rin yan ng 35 degrees Celsius po. So mula sa ating overcast and gloomy pa rin, haze at few clouds, pero iiral pa rin ang maalinsangan at mainit na temperatura. Sa lowest temperature na naitala ng weather station kininang 3:35 AM, pinakamababa na ang 26.6 degrees Celsius. Kahapon, halos 35 degrees Celsius lang, o to be exact, 34.9 degrees Celsius lang. Ang highest air temperature namin sa Caloocan kahapon ito ng bandang hapon na at 1:08 PM. Ibig sabihin, mataas pa rin ang heat index nasa 50.9 degrees Celsius pa rin ang aming init pandama. Kaya gaya ng ating sinasabi, despite na bumababa yung temperatura,
hindi ibig sabihin ay medyo comfortable tayo. Huwag tayong pakampante pa rin, magiging mataas pa rin ang ating heat index dahil sa outside temperature at humidity, yung relation nilang dalawa. At dahil po dyan, as of 9:07 AM, nasa instrumental reading kami na 46 degrees Celsius po, danger pa rin kami. At sa forecast ay nasa 44 degrees Celsius daw ang forecast ayon sa data feed ng ECMWF. Sa maghapon hanggang 45 degrees Celsius lang daw ang pinakamataas sa amin sa Caloocan. Starting yan mga 12 o'clock, dire-diretso yan hanggang alas 2 ng hapon daw. So ibig sabihin yan mga folks, manatiling mataas pa rin ang ating heat index. Sa init factor naman mula kahapon sa huling report ng Pag-asa ay mataas pa rin o marami pa rin ang mataas ang heat index. Kung iisa-isahin natin dito o titingnan natin ang pinakamataas, nangunguna sa may pinakamataas ang Guian Eastern Samar na may 45 degrees Celsius. Tingnan natin kung mayroon pang 45 degrees Celsius o 46. Meron. 45 degrees Celsius sa Sangley Point, Cavite. 45 degrees Celsius din. Sa Baler Aurora, nasa 45 degrees Celsius din ang kanilang heat index. And then, sumunod na ay 44 degrees Celsius na, kabilang na ang Butuan City, Agusan del Norte. Yan. And then the rest, 43 degrees Celsius na lamang yan pababa. So, yan po. Marami po ang medyo mataas pa rin ang heat index mula na rin sa init factor ni Pag-asa. At makikita naman natin dito sa pinaka-forecast in 3 days. Ayon sa data feed ni Pag-asa ay nakataas ang 2-day heat index sa kanila. Halos entire pa rin ng Luzon hanggang Visayas area. Pero kung titingnan naman natin ang heat index forecast nationwide mula mismo sa ating dashboard, sa forecast ng Tugigaraw, well, obviously, ay mataas pa rin. Sa ngayon ay 39 degrees Celsius ang forecast kanila pero papalo ito hanggang 42 degrees Celsius mamayang 1 o'clock and hanggang alas 2 ng hapon. So bahagya rin itong bumaba ng konti. San Santiago, Isabela naman ay nasa 40 degrees Celsius pero papalo ito hanggang 43 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon. Sa bandang Pangasinan naman, well, obviously mataas pa rin tayo, 43 degrees Celsius at yan na raw yung pinakamataas sa forecast sa inyo dyan as of 11 o'clock. So, mapapansin natin, bahagya rin bumaba yung kanilang heat index ha. Sa Central Luzon sa Tarlac ay matinding init pa rin. 43 degrees Celsius po tayo at aabot ito hanggang 45 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. So, mainit pa rin talaga. Despite na bahagyang nabawasan. Sa bahagi naman ng Batangas, mataas pa rin ang heat index sa inyo. 45 degrees Celsius po hanggang mamayang alauna daw ng hapon po yan. So, yan po ang pinakamataas na temperatura, yung heat index. Mapapansin natin halos grabe ang init pa rin dyan sa may bandang Batangas. Pumapalo pa rin ng 45 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng San Jose, Occidental Mindoro, mas mababa, at least 38 degrees Celsius. So, walang masyadong problema tayo. Ibig sabihin, medyo maulap tayo siguro dyan at may forecast siguro na uulanin. Sa bahagi naman ng Puerto Princesa, 40 degrees Celsius po. Aabot lamang ito hanggang 41 degrees Celsius ngayong tanghali. Dire-diretso na raw yan hanggang alas 3 ng hapon. So, hindi ganun katindi ang kanilang heat index. Sa Visayas naman, sa Central Cebu, grabe rin ang kanilang heat index, 44 degrees Celsius po. Which is pinakamataas na sa inyo yan hanggang mamayang alauna daw ng hapon sa Cebu. So, wag masyadong magbibilad ha. Magiging maaraw at malinsangan pa rin tayo dyan. Pero dahil madalas inuulan ang bandang Southern Mindanao, hindi na natin kukunin yung heat index niyan. Expected po, mababa ang magiging heat index nila dahil sa umiiral nga po na sa FESRAP o Intertropical Convergence Zone. Sa automatic weather station naman mula kay Pag-asa sa data feed nila, hanggang ngayon hindi pa rin nila naaayos ang bahagi po ng Romblon ha. Yan, yung current temperature pa rin natin ay pinakamataas ang Iloilo radar site na may 34.36 pero nangunguna ang Tuguegarao sa may 34.55 degrees Celsius po na pinakamataas na temperatura ngayong tanghali na. Yan, mataas po yung kanilang outside air temperature po. Yan. Highest heat index so far ang Hacienda Luisita at 48 degrees Celsius. Yan. At sa highest temperature naman recorded ay except yung Trinidad at Romblon may sira po yan. Ay ang Iloilo radar station na may pinakamataas na outside air temperature na may 34.3 degrees Celsius po. Halos magta-35 na. So, yan po yung ating real time ng automatic weather station mula mismo kay Pag-asa. At yan po yung inaasahan natin ha. Despite na bahagyang bumababa po yung grabing init natin, hindi ibig sabihin
ay komportable na tayo. Makakaranas pa rin tayo ng mas maalinsangang panahon pa rin maghapon kabilang na ang buong Metro Manila at Southern Luzon. Samantala, sa PH 16 past 24 hours naman, kung i-compare natin, nangunguna sa may pinakamataas na temperatura pa rin ang Ambulong. Well, naungusan nito ang mukhang mas bumaba ang Tugigarawa. So, pumalo ang Ambulong sa may 37.7 degrees Celsius na grabing init. Pumapangalawa ang Naiya na may 36.2 degrees Celsius sa amin sa Caloocan. Halos magkapareho kami ni Naiya na may 36 degrees Celsius na temperatura. Sa lowest temperature naman ay ang Baguio nangunguna pa rin sa 17.8 degrees Celsius na lowest temperature sa bansa, at sa average wind speed ay ang Itbay at Batanes na may 21.6 km per hour average wind speed. Sa Inulan naman, ang Davao City, inulan ng 39 mm na malakas-lakas din ang ulan nito Sa Quezon City, inulan din po. Sa Science Garden mismo, sa opisina ni Pag-asa, nakatotal sila ng 35 mm na total rainfall. Yan, at pangatlo ang Dagupan na may 33.2 mm na total rainfall. Well, inulan din kami sa Caloocan actually, pero madaling araw ito. Kahapon, nakapag-total nga kami na 6.6 mm na total rainfall. So, sa loob ng 7 days, nakakatotal na kami na 16.8 mm or total of 30 mm total rainfall ngayong May. Mapakababa pa rin dito compared sa average na total na rainfall na dapat ay aabot ng 200 mm ang aming naasahang ulan ngayong May. So, tingnan natin kung maabutan po yan mga folks dahil nasa kakalahating buwan pa lamang po tayo. So, well, tingnan natin kung mangyayari yan. Sa ating outside humidity, 77% po tayo katamtaman at bumaba ng 2% since last hour. Thunderstormy po tayo at 1,007 hectopascals and steady ito since last hour. Hindi pa rin magandang ating air quality po So, merong thermal inversion na nagaganap, malamang, at 65 index moderate. Magmas pa rin po tayo sa mga sensitibong mga baga. Natiling high tide po tayo, kasalukuyang maximum high tide o sea level tayo. So, inasa natin mga 0.8 o mahigit 1.1 mm ang ating sea level ngayon. Double check natin gamit ang ating tide levels. Well, lagpas nga po ng 1 meter sa abot ng 1.4 meters ang taas. At mas tataas pa yan hanggang bukas po ng Tuesday na hanggang 1.5 meters po. Napakadelikado po yan sa ganyang kalalim na sea level po. Kaya ingat po sa mga maliligo, lalo na sa maalong lugar sa Siargao at sa may bandang Kalura naman, dito sa may bandang Northern Luzon, sa may bandang La Union po. Huwag matigas ang ulo dahil nagpapaalala ko noong mga nakaraan at yun nga, mayroong nadidisgrasya pa rin. Halos may malunod at may mga nababalita na tayong may nalulunod po. So, hopefully sumunod po tayo sa paalahala ng mga nagbabantay po dyan sa karagatan Delikado po, lalo na umaabot ng 1.5 meters ang magiging sea level natin starting bukas po yan So, lalo na't kumaalon po tayo, delikado pong pumalaot lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Malakas po yung alon natin dyan, lalo na sa may bandang Eastern Mindanao mga folks. At wala naman sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:28 AM at lulubog po itong mamayang 6:17 PM. At dahil 2% pa lamang yung ating buwan, wala pa tayong matatanaw dyan. So, diretso agad tayo sa ating local weather outlook. Ngayong Lunes hanggang bukas ng Martes, ay inasa natin magiging partly cloudy tayo sa halos buong maghapon. Pero expected daw ang localized thunderstorms na may precipitation na tsansa na 100%. Ganon din bukas, magiging maulap din tayo partly cloudy and mostly cloudy at all times na may kasama din daw na localized thunderstorms up to 100%. Highest and lowest temperature expected maglalaro 33 to 34 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 27 to 28 degrees Celsius. At sa ating local weather advisory, malinaw na mayroong umiiral na ITCC o tropical convergence zone dyan sa may bandang Southern Mindanao. Kaya magiging mas maulan po tayo dyan sa most of southern part ng Mindanao. Magdala ng payong at ingat sa biglaang sudden na mga pagbaha. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Mapapansin natin ang most of southern Mindanao nagiging mas maulap tayo. Yan, dito sa may bahagi nga po ng Zamboanga, Sibugay. Hanggang dyan na yan sa city of Zamboanga at mga isla ng Hulusulu. Yan, i-activate po natin yung infrared lightning kung alin ang mataas. Yan, makikita natin sa bahagi nga po ng southern Mindanao. Kalimitan, bunsod po ng intertropical convergence zone. Magiging maulan ang bahagi nga po ng most of Zamboanga, Sibugay,
Zamboanga City, yan, most of Lanao Region, yan, kasama na ang bahagi ng Lanao Region, Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat, yan, ilang bahagi ng Coronadal, hanggang dyan na sa may ng Kidapawan po ha. So, kasama na ang bandang Cotabato. Magiging maulap tayo at maulan, kalat-kalat po na may kasamang localized thunderstorms. Hindi ligtas ang General Santos at most of Davao Occidental at most of Davao Region makakaranas ng mga kalat-kalat na moderate and some heavy rain showers. Bagamat medyo katamtaman sa may bandang Mindoro at most of Northern Mindanao, asahan natin bandang hapon o gabi magkakaroon tayo ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms. At base na rin dito sa pinaka-satellite imagery natin, kung i-activate natin ang heavy rain potential, yan, mataas pang heavy rain potential sa most of Zamboanga Peninsula. Yan, kasama ng ilang bahagi po ng Sorsogon area. Pero pagdating sa Northern Mindanao at bandang Surigao region, at least medyo katamtaman ng panahon, partly cloudy dito sa mostly cloudy lamang tayo. So very isolated lang din ang mga pag-ulan ang aasahan. Most of Visayas area, partly cloudy tayo. So, asahan lamang ang forecast ng localized thunderstorms. Most of western sections ng Panay Island at Negros region. Sa Eastern Samar region, magkakaroon din tayo ng mga isolated at localized thunderstorms. Bandang hapon na po yan o gabi o madaling araw. Magiging maulap ang entire ng Mimaropa, mostly dyan sa may ng Coron at El Nido. Magkakaroon ng ilang mga kalat-kalat na pag-ulan po sa ilang bahagi po o pagitan po ng Palawan area hanggang Mindoro area. Magiging maulap po tayo at magkakaroon ng mga kalat-kalat na some moderate and heavy rain showers. Kasama na ang ilang bahagi nga po ng Laguna at most of Quezon Province. Makakaranas tayo ng mga ilang bugsuan na buhos ng ulan. Malalakas po ito pero tumitila din agad hanggang dyan sa may bahagi po ng Camarines Norte, ilang areas po ng Naga at most of Camarines Sur area. Especially sa may bandang norte ng Timbalak, yan, Tinambak, Lagonoy, pataas na yun ang bandang Siruma. Pero mula dito, kasama na ang Catanduanes, mula bandang Iriga, pababa ng Legazpi at Sorsogon, at least katamtaman tayo. Magiging maaraw tayo dyan at all times, pero magiging maulap sa bandang hapon po, gabi o madaling araw. Dahil sa Quezon Province or Calabarzon area, magiging katamtaman tayo sa may bandang Laguna, Batangas, kasama na ang Metro Manila at most of Bulacan area. Pero nakataas po ang forecast sa Bulacan na magkakaroon na naman tayo ng mga localized thunderstorms, especially sa hapon, gabi o madaling araw. So, hindi maiwasan ng biglang sudden afternoon rain showers and localized thunderstorms. Bagamat mas maaraw at maalinsangan tayo sa rest ng kanluran ng Northern Luzon mula Tarlac o Central Luzon, Zambales, pataas na yan ang bandang Ilocos Norte. Pero asahan naman mga folks, ang Metro Manila at the rest ng Bulacan, makakaranas tayo ng mas maaraw pa rin, pero pagdating ng mga bandang hapon, gabi o madaling araw, expected pa rin ang chance sa parin ang mga localized thunderstorms na bigla ang buhos po ng ulan po. Yan, especially po dyan sa bandang Bulacan po, inaasahan natin na magkakaroon ng bigla ang localized thunderstorms po. Sa ngayon ay medyo gloomy lang tayo at katamtaman ang panahon na kasabay pa rin ang maalinsangang panahon. Bagamat meron tayong ibinalik mula sa ating tropical cyclone sector. Dating si Kaloy pa rin po ito ilang beses na itong naitawag na ilang invest mula sa pagiging 96W, naging 97W at ngayon naman ay 98W. Pero gaya na sinabi ko po kanina, isa na lamang itong subtropical storm, so hindi na po ito masyado banta sa bansa at wala namang magiging epekto yan kahit na nakataas ito as indicated tropical o low pressure area to tropical depression sa kanyang 1-minute average po. Yan. Masyado na siyang malayo mula dito sa may bahagi ng malaking kalupaan ng northeastern Luzon po. Yan, naka-indicate siya pero makapapansin natin masyadong disorganized na ito at patuloy pa rin ang despite na may patuloy na pagsirkulasyon sa kanya, pero mapapansin nyo naman very disorganized na po ang kanyang galaw at hindi ito maikukonsider na natin na mas aktibong low pressure area o anumang tropical storm since napakahilaw na po niya at very subtropical storm na. So ang gagawin lang natin ay diretso agad tayo sa ating magiging forecast mula sa mga computer models ng GFS. May nakikitaan nga po dito na isang low pressure area na mabubuo. Bago matapos po ang month of May, mga between May 22, previous natin, mga bandang May 21 to May 22 po. So usually mga bago mag-weekend, meron doon mamataan si GFS
Although kay ECMWF, wala tayong natatanaw, kundi tuloy-tuloy na sa stop lamang or maaring intertropical convergence zone na. Pero mapapansin natin sa may bandang kanluran medyo may nagpaparamdam na po yung southwesterly trade wind dito. Medyo nararamdaman yan muna ng mga taga-Laos. Ayan, Thailand, ang daloy ng southwesterly trade wind. Kaya matitinding pag-ulan na ngayon ang umiiral sa kanila. Sa paligid po ng Laos, Thailand at ilang bahagi ng Malaysian Peninsula. So ina-expect natin mga pagpasok po talaga ng May, mga June ay ina-expect natin siguro dyan mga first week or second week ng June. Unti-unti mararamdaman na natin dito sa may bandang southwest o timog kanluran ng bansa. Unti-unting pagdaloy ng southwesterly trade wind. Dito pa lang kasi napapag-abot o napapang-abot yung southwesterly trade wind sa may bandang Thailand o Laos pa. Kaya sila ngayon ang kasalukuyan na may malawak ang pag-ulan dyan o yung bumababa po yung atmospheric pressure at matitinding buhos po ng ulan po. Yan. So, since kay ECMWF, wala naman siyang natatanaw na anumang low pressure area, so maituturing muna natin kay GFS bilang long range forecast pa lamang or hindi pa makatotohanan masyado pa. Yan. Kay ICO naman at GM ay halos meron din silang namamataan dito. Bakit meron silang namamataan? Well, kung titingnan natin sa ating mean winds, mula sa pinaka real-time convergence, may nakikitaan na isang convergence dito, although napaka-disorganized. Ayan, ito po yun. Bibilugin natin. Yan o. Negative pa siya dahil yung consolidate ng kanyang divergence ay mas malakas kumpara sa kanya. Yan. Mataas po yung kanyang divergence. So, maaring magkaroon ng significant of convergence on anytime dahil malakas po yung kanyang convergence dito. So, nagbi-build up ng panibagong Coriolis circulation dito sa parte na ito. Yan. Halos sa bandang Marshall Islands ito na nakikitaan po. So, hindi naman natin inaalis ang posibilidad na maaring magkaroon ng panibagong shallow low pressure area development dito. Dahil kung titingnan natin ang vorticity, asahan natin, nagmo-moderate na yan. Sa ngayon, medyo lower pa, hindi masyado halata, pero kung titingnan natin sa West Pacific Basin, very favorable ang kanyang convergence na. Yan, So, in-expect na natin po, binanggit na natin mga between bukas onwards, mga May 19 onwards, ay posible pa rin tayong mayroong mamamataan na panibagong invest o panibagong shallow low pressure area or maaaring maging invest po anytime po. At yung kanyang horizontal anomaly, yung formation, mataas na rin. At yung kanyang cyclonic, although napakababa pa, kasunod na yan once na tumaas po yung horizontal anomaly po. So, abang-abang po talaga tayo hanggang sa pagpasok po ng mga months na ito. Hindi naman nagkakamali yung atmospheric pressure dyan sa may bandang southeast of Guam. Bumababa po yung atmospheric pressure at least 1,007 hectopascals. Kaya most especially kapag nagkakaroon na ng embedding ng intertropical convergence zone sa area na ito, yan, typically dyan sa may bandang southern Mindanao, asahan natin anytime. May mga nabubuo ng mga series of low pressure area dyan. Hindi natin mawawala po yan. Yan. Despite na umiiral po yung ating minor El Nino sa katimugan, in-expect po na magkakaroon tayo ng mga bahagya lamang na mga average rainfall po. Pero ibang usapan na kapag nagkaroon na tayo ng habagat dito sa timog kanluran ng bansa. Obviously, ang kanluran ng Luzon kasama ang Metro Manila ang mas apektado niyan. Hindi nga lang ganun kataas ang magiging average rainfall, pero it doesn't mean hindi pa rin magdudulot ng mga pagbaha yan. Dahil lalo na't may problema po tayo sa infrastructure ng flood control na madali po tayong bahain kahit ilang patak lamang ng ulan. Sa TC strike probability po, very positive din na at least merong mga namamataan dito sa bandang alignment o kung saan nakaposisyon yung intertropical convergence lines. So expected po na may mabubuo yan. In T144 hours period, may mga posible pa rin tayong tropical wave na mabubuo dyan, at least 20%. Mostly, magiging apektado ang bandang Mindanao po yan at Visayas area po yan. Well, tingnan natin, dahil mahina pa lamang yung probability. Yung subseasonal strike probability, kung titingnan naman natin dito, usually ay within dito sa may bandang south east of Guam, typically may mga nabubuo dyan. Yan. So wala pong latest tayo na output dahil Lunes po. So antayin natin sa susunod na siguro mga 6 hours mag-update dyan. Pag Lunes kasi is nagpapalit na po yung forecast niyan. Kaya minsan wala pa munang available data. Pero malinaw po pagdating sa global topics hazard, mataas po ang possibility na mayroong tayong may mabubuo na
hanggang pagpasok nga po ng unang linggo ng June po. Yan, nagkakaroon tayo ng mga potentially forecast ng long range forecast ng tropical cyclone development at least 20% to less or greater 40% na may chance magkaroon ng anumang series of low pressure area. Well, yun po ang sa ngayon na magiging monitoring natin. Mas malalaman natin ang pagtutok niyan mga bandang huling linggo na po ng May yan. Diyan typically nagkakaroon na ng series of long range forecast ng most of tropical cyclone development. Ang magiging sentral ng attention natin palagi kung saan po malaas ang epekto ng El Nino dito sa area na yan. Most especially ang mostly na mga look around natin o madalas na natin tinitingnan yan, banda rito po yan. Yan. Kung may mga banda dyan po, palagi ang madalas nating tinitingnan ngayon yan. Medyo malayo kumpara sa La Nina, minsan mas malapit pa sa Pilipinas, meron na kaagad na tropical wave na nabubuo. So, yun po yung pinaka-series of analysis natin. Sa ngayon, ay hindi pa ganun ka typical ang forecast ni GFS at ECMWF at malayo pa yung pagkakatugma-tugma ng kanilang forecast maging sa ating mean sea level pressure or maging sa winds direction mula sa ating global spectral model. So malinaw po, babantayin pa natin yan. Antayin mo natin magkakaroon ng mga series of Coriolis circulation dito. Kagaya na ipinapakita ng ating global spectral model po. So mag-update tayo mga bandang weekend pa siguro yan or next week pa. Doon natin mas malinaw na maoobserbahan kung meron tayong papasok na bagong tropical wave development. Samantala sa ulat lindol, meron tayong na-detect ngayon, kani-kaninang konti, mga bandang 11:38 AM o 11:39 ngayong bago magtanghali. Meron tayong namataan dito na at least mga moderate, siguro mga magnitude 4 siguro yan o magnitude 3. At wala pa kanina pa mga bandang 10 o'clock o 10:11, may mga mahihinang pagyayinig tayo malapit dito sa Caloocan at may na-detect din tayo kagabi pa. Ayan may mga mahihinang mga pagyayinig tayong na-detect sa aking seismometer. Mula sa data feed ni PBox, wala namang aktibo dito na malapit pero ang closest ang bandang Sangbalis nga po na may magnitude 3.5. Malamang yan yung na-detect sa amin sa Caloocan. Dahil ang oras dito ay 11:38 AM at kung mapapansin nyo po 11:38 AM din na mayroong amplitude na na-detect ang aking seismometer. So at least dyan yan sa may bandang karagatan ng San Antonio, Zambales ngayong umaga lamang. Mababaw kasi yung epicentral depth niya kaya siguro na-detect ng aking seismometer dahil sa babaw ng kanyang pagyanig. Pero hindi ito umabot sa magnitude 4 o wala tayong recorded na magnitude 4 mula na rin sa data feed ni PBox po. Yan. Sa International Seismic Network naman, halos may mga malalakas na pagyanig sa ibang bansa. Yan, meron dito magnitude 5.2 sa bandang Myanmar. Pero dito mas malayo na, bandang West Chile na ito. Yan. At mga rest na mga mahihinang pagyanig po. So bilangin na natin yung total earthquake since ngayong umaga marami-rami na kagad na registered earthquake tayong pumapasok. So base sa ating historical earthquake data para ngayong araw for the month of May 2026. Yan ang total earthquakes natin ngayon ay nasa total of 570 earthquakes. 544 dito sa magnitude 2.0 pataas, 22 sa magnitude 4. Tatlong magnitude 5 at isang magnitude 6.0 pataas na recorded tayo. Again, mataas po ang cluster ng mga earthquake natin sa may bandang southeast o eastern ng Mindanao at katimugang bahagi ng Mindanao, eastern Visayas, at meron na rin tayo sa may bandang Quezon Province, sa may bandang Polillo Islands. Dumadami na rin sa pagitan po ng Batangas ayan may 40 clustered earthquakes tayo. Sa extreme North Luzon, kabilang na ang Calayan, Cagayan o Babuin Island hanggang Batanes na mas marami tayong clustered earthquake dyan. Kung titingnan natin na around 86 po ang total earthquake natin. Sako po ng Ilocos Norte yan mga folks. So mag-iingat po ang lahat dumadami po yung mga series na mga earthquakes dyan. So mapapansin natin, kanluran San Luzon ang mayanig at sa bandang south naman ang silangan at timog silangan naman ng Mindanao ang mas marami naman ng series ng clustered earthquake po. So mapapansin natin yung pag-press ng plate dito sa may bandang silangan at kanluran. So mapapansin natin yung galaw ng force ng puwersa ng galaw ng tectonics ay halos paslan, paganyan, yung salubungan nila. Ayan, between erosion. Yung
yung pressure point sa kanya ay paslant siya. Ganyan po yung direksyon. Kaya nagkakaroon tuloy ng pressure dito sa may bandang kanluran ng Nodo Luzon at sa bandang silangan naman dito sa may bandang timog silangan naman ng Mindanao. Nagkakaroon ng pressure points po. So anytime po maging alisto po tayo dyan mga puksa, dyan sa mga nabanggit natin sa zones na yan. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, May 18, 2026. At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, May 18, 2026. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin nasama ngayong tanghali na sa ating report. Expected lamang na magkakaroon tayo pa rin ng maalinsangan bagamat hindi singlala ng mga nakang araw dahil napapansin natin descending na po yung ating klima o unti-unti na pong nagde-descend yung pinaka-hot dry season natin. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading mismo ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.